PW. Hello. Ang pangalan ni ate? Julie. Ikaw naman, Judy. Lata nga sa kanya na stroke siya, ano? Ha? Ha? Wala daw pagkain. Sayang, no? Sayang, 1 taon na lang pala, graduate ka na sana ng high school. Doon ka nagkaanak. Dahil sa barkada. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po. Salamat po. Na tinuturo sa atin mga katuwang. Tingnan natin. Tao po. Tao po. Tao po. Oy, kumusta? Ikaw si ano? Jody? Jody Ann? Ah, okay. Sino kasama mo dito, Neng? Yung anak ko po. Anak mo? Oh, bata ka pa. Pwede ba tumuloy? Ayan. Ay. Ayun. Ilan ang anak mo, Neng? 3 po. 3. Bata ka pa. Ilang edad mo na? 20 po. 20. O, bata pa. Saan yung mga anak mo? Yung, ito po yung isa, yung... Hello, bless. 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 Ay, very good. O, yung dalawa, asan? Yung isa po, baby na dito po sa kabilang bahay, inaalagaan po ng kapatid ko. Sabi may kapatid ka daw na PWD. Meron po. Yung hindi makapagsalita. Mga katuwang parang si Kulin. Biktima raw ng pang-aabuso. Tapos nagbunga yung pang-aabuso. Tama ba? Ha? O, ilang edad na nung bata? Ano na po yun, grade 7 na po kasi hindi po nagpapasok ngayon at ano, wala pa po kami pang... Grade 7, the first year high school na. Ngayon Oh. sana po. Bigyan mo ito ng anak mo ng tinapay, oh. Hindi ko pa po nai-enroll. Ha? Hindi ko pa po nai-enroll yung pamangkin ko. Yung anak nung kapatid mong PWD. Kulang po kaya yung ano ay kasi nag-aaral din po yung isa kong anak daycare. Anong daycare? Hindi po kasi sinusupport. Maaga ka nagkaasawa. Ano, Ha? ito po, tapos yung nag-aaral ko pong anak ko. Doon po sa una kong ano, hindi naman po nagsusuportahan, nagpapaaral din yung asawa ko ngayon. Kasal ka dito? Hindi pa po. Hindi pa. So nagkaroon ka ng anak doon sa una mong nakarelasyon. Tapos ito sa pangalawang nakarelasyon mo, ito na yung batang ito. Opo. Okay. Yung baby po na 5 months. Ah. Anong trabaho ng asawa mo? Ano lang po sa gubat, natanim tapos nag-uuling. Nagtatanim, nag-uuling. Ito yung bahay nila mga katuwang. Tabla. Okay naman, no? Asawa mo, anong umuwi mula sa bundok? Arawan? Araw-araw? Hindi. Lingguhan po. Lingguhan kung umuwi. Kahit kayo lang dito. Oo. Sila lang dito. Ang lawak naman ang bahay nyo, Neng. Sa nanay ko po ito. Ah, sa nanay mo ito. Nakikituloy lang kayo rito. Ayun. Yung lawak, oh. Kaya lang sira-sira na mga katuwang. Lawak ng bahay nila malaki. Yari sa kahoy. Kaya lang sira-sira na po mga katuwang. Sa nanay mo pala ito, Judy Ann. No? Sa nanay mo. So wala kayong bahay. Ah, okay. Judy Ann, anong tulong ang gusto mo? Matulungan lang po yung sa pang-araw-araw. Tapos yung kapatid ko po na PW. PWD. Matulungan ka sa yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya mo tsaka yung kapatid mong PWD. Anong pwedeng itulong natin doon sa kapatid mong PWD? Magpag
mapag-aral na lang po yung pamangkin ko. Mapag-aral yung pamangkin mo, yung grade 7. Okay bang mag-aral yun? Maayos bang mag-aral yung batang yun? Yung Sinasabihan ko nga pong mag-aral ng Oo. kaso matigas naman po ang ulo. Ay, Minsan ako. po nasunod, minsan hindi. Babae, lalaki? Lalaki. Lalaki. Okay. Nandito kami at ang ingay dun sa may balkon nila. May kapitbahay na nagpapatugtog. Baka tayo po makapiright. May ano pa to, may second floor, may hagdan. Mga lalagyan ng damit. Oo. Okay. Itong lugar ninyo maraming kabahayan. Ano to, resettlement site? Parang urban poor, ano? Ano to, ba't maraming kabahayan? Marami silang kapitbahay, mga katuwang. Parang ginawa ng gobyerno para sa mga walang lupa na matitirhan. Ano? Ay, butas na yung kawali. Butas na yung kawali nyo, Judy Ann. So yun ang... Alam mo, mga katuwang, alam nyo ho, may nag-message sa akin tungkol dito sa pamilyang ito, kina Judy Ann, na mapuntahan daw natin at matulungan at naawa daw sila dito kina Judy Ann sa mag-inang ito. Then doon daw sa kapatid nitong PWD na nung dalaga pa ay nabiktima ng pang-aabuso. Then nagbunga yung pang-aabuso. Di ba, Neng? Pwede bang mapuntahan natin yung kapatid mo? Nakakausap naman, pero syempre dapat andun ka, ano? Iba po yung sign language niya, hindi yung sign language talaga sa school. Iba, bakit ibang klase? Yung ano niya po, parang hindi naman po yung sa school. Halimbawa po yung sa akin, iba po yung tawag niya, ganyan lang po. Iba po kasi yung sa sign language, hindi naman po yung nakatapos sa... Sign language. Kaya iba, basta't maisinyos lang niya kung ano yung nararamdaman niya, naiintindihan nyo na yun. Yung mga sign language kasi, yung pinag-aaralan sa school, di ba? Pero yung sa kapatid mo, hindi nag-aral sa sign language sa school. So kung ano lang yung maituro niya, naiintindihan nyo na lang yun. Okay. Saan siya nakatira? Naandun po sa taas. Sa kanya yung bahay na tinitira ng kapatid mong PWD? Hindi po. Ha? Hindi po. Kanino yun? Yun po sa may-ari ng lupa. Sa may-ari ng lupa, sa may-ari ng bahay. So bali, libre lang silang tumira doon. Tama? Okay. Ano ang sabi mo? Wala po kasi din matao. Walang matao doon sa bahay ng may-ari ng lupa. So bali, pinapatira sila doon ng libre. Ano? So bali, yun na lang. Walang bayad pero pwede silang tumira ng libre doon sa bahay ng may-ari ng lupa. Ganun ba yun? Okay. Puntahan natin. Okay lang? O para makausap ko yung kapatid mo na pinatutulungan sa atin, mga katuwang. Kung sakasakali, Judy Ann, ano ang pwedeng itulong natin doon sa kapatid mong yun, doon sa mag-ina, doon sa mag-inang PWD? Kung ang tatanungin ko, Ano po, kung mapapagtapos lang po yung pamangkin ko. kahit high school, ano? Tapos yung sa kapatid ko naman po at na-stroke, pangalawang stroke. Ha? Pangatlo. Alin? Yung kapatid ko po. Na-stroke. Nakakalakad naman Na-stroke po. pati? Ay, yung kapatid mo PWD na-stroke 2 beses. Pero medyo okay naman po yung sa paglakad lang yung problema. Okay. So, kaya pala, ayun, so dapat nga natin tulungan naman talaga, ano? Ayun. So, ikaw naman, may katuwang ka naman sa pagpapalaki sa mga anak mo. Yung asawa mo nasa bundok, nag-uuling, nagkokopra. Yung kopra sa kanya, inuupahan lang siya. Inuupahan. Lingguhan kung umuwi. Pag uwi, may pera naman. Okay. Nasaan na yung anak mo? Ayun, kumakain ng tinapay. Sira-sira na rin tong bahay ng nanay mo. Parang di naman kayo nakatira dito. Hindi lang po. Ha? Po kami at ano po, na yung sa school nga po. Doon kayo tumutuloy
sa bahay nung tinitirhan ng kapatid mong PWD. Ha? Kasi po malapit sa school. Malapit sa school. Kaya ito malayo kasi ano. Okay. Sila ka, Judy Ann. Ilang edad mo? 20. Oh, nakatatlong anak ka na. Ilang taon ka bago nung magkaanak ka neng? 15 po. 15. Oh, bakit ka nag-asawa ng ganun? Murang edad. Ha? Sa barkada. Barkada. Oo, yun na nga. Karamihan talaga sa mga nakakapag-asawa ng maaga dahil sa barkada. Ano? Nagkaroon ng mga kaibigan, barkada na hindi magandang impluwensya ng kabataan, di ba, Neng? So, dahil sa barkada, 15 anyos, nakapag-asawa ka ng maaga. Yung tatay ng dalawang bata, barkada mo ba yun? Mas maganda po yun sa akin. Ilang edad? Ano na po yun? Baka po nasa 31, 33. 21 ka, 33. Itong kinakasama mo ngayon, Isang taon lang po ano namin. pagitan. Mabait naman. Di ka naman kinakagat. Hindi naman po. Hindi naman. Ang importante kasi, yung hindi nananakit ng asawa, ano? Hindi naman siya nananakit. Ay yung isa, Ano po, nang hinahanapan pa po ako ng pera kahit maliit na halaga lang yung binibigay. oo, pag nag-intriga siya ng pera, laging hahanap-hanapin niya. Tapos kapag gabi po na nauwi yun, minsan lasing. Oo, ganun. Ano po yun ay mahilig yun sa babae. Oo. Talaga. Kukunti na lang pala ang tulad namin na walang hilig sa ganun, Neng, ano? Oo, di ba? At parang natatawa ka naman, Neng. Parang di ka makapaniwala na isa ko doon, no? Judy Ann, pupuntahan natin yung kapatid mo. PWD, tapos na-stroke pa. Buti, may natutuluyan kayong bahay, may-ari ng lupa, yung may-ari ng bahay, libre kayong pinatitira doon, ano? Okay. Ang binabastos lang po namin doon. Yung sa kuryente po. Tapos yung pangkain namin araw-araw. Pagkain araw-araw sa kuryente, sa inyo na yon. Yung sa may-ari ng bahay, ng lupa, yung tumira kayo ng libre dun sa bahay niya. Ah, okay. Tara, Neng, puntahan natin. Puntahan natin, ha? Puntahan namin, mga katuwang, yung kapatid niya. Kausapin natin yun. Ito yung inilapit sa atin. Nung 1 linggo pa, nakakatanggap tayo ng message dito. Kaninang umaga, tiningnan ko sa cellphone ko, andun na naman yung message niya. Kawawa din naman pala yung naging kapalaran ng kapatid niyang PWD. Parang si Colleen, di ho makapagsalita. Nung kabataan, biktima ng pang-aabuso. At nagbunga, ngayon yung bata, grade 7 na, mga katuwang. Ang medyo malungkot pa, na-stroke pa ng 2 beses yung kapatid nitong PWD. Ito naman, si Judy Ann, dahil sa barkada, nakapag-asawa siya ng maaga. Sa edad na 15, karoon siya ng 2 anak. At ngayon, 21 siya, 3 na yung anak niya. Mga katuwang. Yung kapatid ko pong PW na PW, hello. Na, parang ano siya, stroke nga, ano? Paano nalalaman yung pangalan niya? Paano siya tanungin yung pangalan niya?
Yung ano lang po, yung tawag sa akin, ganyan, Ah. kapag na babae. Ha? Ano? Ha? Ang pangalan ni ate? Julie po. Julie, ikaw naman, Judy. Julie. Ayo, halata nga sa kanya na stroke siya, ano? Ha? Tinatanong ko siya kung kumain na, hindi ba daw? Bakit? Bakit? Ano yung tanong? Ano yung sinya sa bakit? Ayaw po daw po. Ayaw pa. Oh. Ay, yung anak niya. Nagsama po dun sa isa kong kapatid. Okay. Yung pala yun. Ay. Wala daw pagkain. Ha? Wala daw pagkain. Wala daw pagkain. Ano ba yung tanong doon sa ano? Anong sinyo sa kanya yung asan yung anak mo? Ano yung sign ng matigas ang ulo? Sige po. Basta yung mga tawag lang po sa Ay, okay. Judy Ann, anong naabot mo sa pag-aaral mo? Ano po, high school. High school? Graduate ka ng high school? Junior high po, tapos isang taon na lang mag-graduate na sa senior high. Uy, sayang. Sayang, no? Sayang, isang taon na lang pala, graduate ka na sana ng high school. Doon ka nagkaanak. Dahil sa barkada. Saan ka nag-aaral? Dito sa Basod o sa Daet? Makumbang ka nga. Sa Taisan po. Taisan. Okay. Marami ditong binablog ang mga charity vlogger. May naging kamag-aral po ako dito na binablog din po ng Kalingap. Si Isa po. Isa. Taga dito. Eskwela mo. Ano po, kaklase ko po ng elementary. Ah, Nalipat okay. na po sila sa Takad. Wala na dito. Wala na po. Eskwela pa rin. Ako. College na po siguro yung ngayon. College na. Ikaw sana college ka na rin, ano? Kung hindi ka maagang nabuntis, di ba? Anong masasabi mo, Ning, sa mga kabataang nababarkada? Ano po, nang tapusin mo na yung pag-aaral kasi makinig sa magulang. Huwag masyadong matigas ang ulo. Ikaw naging matigas ka. Hindi mo sila pinakikinggan. Hindi naman po kasi ako dito nag-laki. Napunta po ako sa tiyahin ko. Bihira lang po ako mag-uwi dito. Okay. Tapos nung nagkasawa po ako, saka lang ako dito nagtira. So, aminado mo sa sarili mo na hindi ka nakinig sa matatanda noon. Binaliwala mo yung mga payo nila. Kaya yun ang nangyari. Sa edad na 15, nabuntis ka. Sa mga kabataan na kagaya ko, huwag muna sana mag-asawa, tapusin mo na ang pag-aaral. Para huwag magaya sa akin, may anak na. Para makapagtapos, makatulong sa magulang. Magkaroon ng magandang buhay. Bye-bye, te. Bye-bye. Kaya, alis na po ako. Saan yung tinapay? Naiwan nyo doon? Andyan. Diyan mo ito, Ning. Bili ka ng merienda mamaya, ha? Balikan na lang kita rito, ha? Balik ako kayo rito mag-iina. Bye-bye na. Bye-bye. Judy Ann, ano? Okay. Sige na, Judy Ann. Alis na ako, ha? Nakakatuwang. Balik na lang ako, Ning, ha? Okay. Bye-bye. Salamat po, Kuya, sa pagpunta dito sa akin. Sana po matulungan kami ng kapatid ko. Sige. Thank you for watching.